So ngayon master, may problema pala tong isa naming peeler. So ang problema nito ay UPS. So nag-power interrupted yung power supply niya. So dito hindi talaga siya marireset. Kahit anong reset mo sa HMI ay hindi siya nare-reset. So dito sa sa UPS module niya, dito ay nagkakaroon ng alarm. So una kong chine-check pala dito ay yung battery. So 27 volts. So ibig sabihin walang problema yung battery dahil nga full charge siya. So dito sa input ng power supply ng UPS module, so dito pa lang may problema na dito dahil nga yung reading ng natin ng tester natin ay 25.2 volts. So dapat 24 volts lang talaga dapat yan. So dito sa output nya mataas din, 24.8 volts. So itong output na pangalawa ay ganun din, 24.8 volts. So ito yung battery, yung nasa baba. So yung pangatlo at saka pangalawa niyan ay yung output na power supply, papunta yun sa mga mga sensor natin at saka solenoid valve. So yung input ang nagkakaroon talaga ng problema, yung power supply mismo. Kasi nga 25.2 volts siya. So masyadong mataas. Dapat talaga ay 24 volts lang talaga dapat. So kaya nag-a-alarm tong UPS module na to kasi nga nakadetect siya ng high voltage. So ito yung pinaka problema. Itong tinuturo ko sa inyo na wire, itong una at saka yung pangalawa. So ito yung input ng UPS module na galing dito sa 24 volts na power supply. Yung wire na yan galing yan dito mga master. So ito yung pinaka main talaga na power supply talaga. So ngayon may adjacent to dito. So ibaba ko siya konti. Gawin ko siyang 24 volts kasi nga masyadong mataas yung 25.2 volts. So dito kahit i-check natin ulit ay 25.2 volts or 0.3 volts. So talagang mataas talaga. So sa tingin ko dito talaga nagkakaroon ng problema kaya nag-alarm tong UPS module na to. So kahit dito sa input ng UPS module ay parehas lang ng reading doon sa power supply. So ang gagawin ko nito ay adjust ko siya konti, pihitin ko lang to dito. So ito kasi ay adjustable. So 24 volts to hanggang 28 volts ang kaya nitong power supply na to. So 40 ampere. So ngayon mga master ay i-check natin ulit kung 24 volts na ba tong lumalabas dito sa tester natin. So dito kung makita nyo 24.1 volts na lang. So okay na to. Plus minus 1, ayos na yan. So check natin dito din sa input ng UPS module. So parehas lang doon sa power supply. Ngayon check natin yung output 1, 23.7 volts. So okay na yan. Yung sa output 2, so ito yung output na number 2. So parehas lang sila na reading. Ito yung battery. So ngayon ay nawala na yung alarm. So na-reset ko na yung alarm. So ang pinaka problema lang talaga, itong power supply na to ay mataas yung voltage na nilalabas niya. So sumobra siya, dapat ay 24 volts lang talaga dapat ang ibibigay niya sa UPS module. So yun lang talagang problema mga master.